Noong June 10, 1991, habang naglalakad pauwi ang 11 anyos na batang si JC Dugard sa Mayers, California sa USA, ay bigla na lang siyang kinuryente sa leeg ng isang lalaking nagmamaneho ng kotse. Agad nawalan ng malay ang batang si JC, saka siya sinakay sa kotse ng lalaki at saka mabilis na sumibad paalis. Nasaksihan ng mismong stepfather at mga kamag-aral ni JC ang nangyari sa kanya. Nagulantang ang mga ito at agad gumawa ng mga hakbangin para mabawi ang bata. Subalit hindi na muling nakawi pa ang bata sa loob ng 18 taon. Higit pa dyan, nagkaroon din ng dalawang anak ang batang si JC sa lalaking dumukot sa kanya. Madilim ang pinagdaanan ng bata sa kamay ng lalaki. Ngunit paano niya kayang nagawang kayanin ang mga ito? At paanong nangyari na pagkalipas lamang ng 18 years ay sakalang siya nahanap ng mga otoridad sa kamay ng lalaking sumira sa payapasan ng buhay ng batang si JC. Si JC ay ipinanganak noong May 3, 1980 sa South Lake Tahoe, California. Ang magulang niyang sina Terry Dugard at Ken Slayton ay nagkakilala sa isang camping vacation sa Arizona, pero hindi naging bahagi si Ken ng buhay ni JC at hindi rin ito nakisali sa paghahanap sa anak ng madukot ito. Nang 7 taong gulang si JC, pinakasalan ng kanyang ina ang isang carpet contractor na si Carl Probin at isinilang ang kanyang half-sister na si Shayna noong 1990. Hindi naging malapit si JC sa kanyang stepfather, ngunit naging malapit siya sa kanyang half-sister. Nang may panganak si Shayna ay lumipat ang buong pamilya sa South Lake Tahoe dahil inakala nilang mas ligtas itong komunidad. Subalit sa lugar din na ito, dinukot ang batang si JC. Samantala, ang salarin sa pagdukot kay JC na si Philip Craig Garrido ay ipinanganak sa Pittsburgh, California noong April 5, 1951. Lumaki siya sa Brentwood kung saan nagtapos siya sa Liberty High School noong 1969. Ayon sa ama ni Philip, ay lumaki umanong mabuting bata ang lalaki at nagsimula lamang magbago nang ma-involve ito sa isang motorcycle accident noong teenager ito at kalaunan ay nalulong sa paggamit ng droga. Ayon naman sa mga testimonya ni Philip, ay nakaugalian niyang magsarili sa kanyang sasakyan habang nakamasid sa mga high school o elementary students. Sa katunayan, noong 21 anyos si Philip ay inaresto at kinasuhan siya dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa isang 14 anyos na babae na una muna niyang pinainom ng droga. Ngunit hindi umabot sa paglilitis ang kaso matapos tumanggi ang biktima na tumestigo. Noong sumunod na taon, pinakasalan ni Philip si Christine Murphy na kanyang high school classmate. Nakalaunan ay nag-akusa sa kanya ng domestic violence at nagsabing kinidnap siya ni Philip nang subukan niyang iwan ito. Noon namang 25 anyos si Philip ay muli na naman siyang inaresto at kinulong matapos niyang dukutin ang 25 years old na si Catherine Calloway sa South Lake Tahoe. Dinala niya ito sa isang bodega sa Reno, Nevada at saka paulit-ulit na ginahasa sa loob ng 5 oras. Dahil dito, siya ay nahatulan ng 50 taon ng pagkakakulong. Sa kulungan, nakilala ni Philip si Nancy Bocanegra, ang magiging kasabwat at pangalawang salarin sa pagdukot kay JC na noon ay bumibisita sa kanyang tiyuhin na isa ring bilanggo. Ikinasal ang dalawa sa loob ng bilangguan noong 1981 at noong 1988, si Philip ay napagkalooban ng Federal Parole Authorities. Ibig sabihin ay makakalabas na sa kulungan si Philip. Subalit kailangan niyang magsuot ng bracelet sa paa na merong GPS at kailangan siyang regular na bisitahin ng mga parole officer, local sheriff's deputy, at mga federal agents. Pagkalipas ng 3 taon mula nang mabigyan ng parol si Philip, ay dito na niya isinagawa ang pagdukot kay JC.
Noong June 10, 1991, maagang umalis ang nanay ni JC para sa trabaho nito bilang isang typesetter. Dahil dito, mag-isang naglakad ang 11 anyos na batang si JC papunta sa kanilang school bus. Suot ang paborito niyang all-pink na damit ay masayang naglalakad ang bata paakyat ng burol mula sa kanilang bahay. Nang nasa kalagitnaan ng burol ay isang kulay abong sasakyan ang lumapit sa kanya. Akala ni JC ay magtatanong lang ang driver ng direksyon sa kanya. Subalit laking gulat ng bata, ng pagbaba ng bintana ay agad siyang tinaser ng driver sa leeg, dahilan para siya'y mawalan ng malay. Pagkatumba ni JC ay agad siyang kinaladkad ni Nancy papasok sa loob ng kotse ni Philip. Hinubaran nito ang bata, saka niya ito binalot ng kumot. Pagkatapos ay saka sila bumiyahe ng 3 oras palayo sa lugar kung saan nila dinukot si JC. Sa loob ng 3 oras na iyon, ay may mga pagkakataong bumabalik ang ulirat ng bata. Saka nagsasabi sa mag-asawang hindi umano kaya ng magulang niya ang magbayad ng ransom sa mga ito. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Nancy na kung wala silang pambayad, ay siya na lang ang magiging kapalit nun. Magandang araw, Brainy People! Gusto ko lang ibahagi ang magandang balita. Dahil ngayon ay meron na pong 16 followers ang aking YouTube channel. Malaking bagay na po ito sa akin, Brainy People, dahil isa po itong patunay na unti-unti nang natutupad ang aking pangarap. Pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil hindi ako magsasawang humingi ng inyong suporta upang makamit ko ang 1,000 followers na nire-require para ma-monetize ko po ang aking channel. At kung gusto mong tulungan ako na matupad ang aking pangarap, ay kailangan mo lang pindutin ang subscribe button. Pagkatapos mo mag-subscribe, ay paki-comment mo na rin ang iyong pangalan at address sa comment section para naman alam ko po kung saan umaabot ang mga kwentong aking ibinabahagi sa inyo. Yun lamang po, Brainy People. Maraming salamat! Sa kabilang banda, nasaksihan ng stepfather ni JC na si Probin ang pagdukot sa bata. Nakita nito ang 2 tao sa isang Mercury Monarch na gumawa ng U-turn sa bus stop ng paaralan kung saan naghihintay si JC at isang babaeng pilit na isinisiksik si JC sa loob ng sasakyan. Hinabol niya ang mga ito sakay ng bisikleta, ngunit hindi niya naabutan ang sasakyan. Bagaman ginawa niya ito, ay itinuring pa rin ng mga otoridad si Probin bilang isa sa mga primary suspects sa pagdukot sa bata. Naging suspect din ang biological father ni JC na si Slayton, subalit hindi umano nito alam na nagbunga ang maikling relasyon nila ng nanay ni JC. Kalaunan ay naalis din ang dalawa sa listahan at humantong pa sa hiwalayan ng mag-asawang sina Terry at Probin. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang pagkawala ni JC ay agad tinutukan ng lokal at pambansang media sa South Lake Tahoe ang balita. Sa loob ng ilang oras, dose-dosenang local volunteers ang tumulong sa paghahanap. Sa loob ng ilang linggo, libo-libong flyers at posters ang ipinadala sa mga establishmento sa buong Estados Unidos. At dahil kulay pink ang paboritong kulay ni JC, nabalutan ang bayan ng mga pink ribbon na bilang paalala ng kanyang pagkawala at bilang pagpapakita ng suporta ng komunidad sa kanyang buong pamilya. Itinatag din ng nanay niya ang isang grupong tinawag na Jesus Hope na nangasiwa sa mga voluntaryo at sa mga gawaing pangangalap ng pondo. Pinagbili ang mga cassette tape ng awiting ni JC Lee, pati mga t-shirt, sweatshirt at button upang makalikom ng pondo para sa paggawa ng mga posters, postage, printing at kaugnay na gastusin. Naging bahagi rin ng mga paghahanap ang Child Quest International at ang National Center for Missing and Exploited Children. Nag-alok din ng mga gantimpala para sa makakahanap sa bata.
Ang kaso ng pagdukot ay umani ng pansin sa buong bansa at itinampok sa telebisyon ng Fox na America's Most Wanted. Ang mga sumunod na taon ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na mga gawain ukol sa kamalayan sa kaligtasan ng mga bata, mga fundraising events, at mga candlelight vigil bilang paggunita sa pagkawala ni JC na nagpapanatili sa kanyang kwento sa kamalayan ng publiko. Sa kabilang banda, dinala ng mag-asawa si JC sa bahay nila sa Antioch, 3 oras ang layo mula sa pamilya ng bata. Idiniretso nila siya sa likod ng kanilang bahay kung saan sila nagtayo ng mga sirang tolda at kubo. Ipinapasok nila doon ang bata habang nakatakip pa rin ito ng kumot sa ulo. Pagkaalis ng takip nito sa ulo ay sunod siyang kinadenahan ni Philip bago siya nito binalaan tungkol sa mga Doberman Pinscher na sasakmal sa bata kung susubukan umano nitong tumakas. Nangyari ang lahat ng ito habang wala pa ring suot na saplot ang batang si JC. Dahil dito ay napuno ng masidhing takot sa puso ang bata. Subalit hindi pa doon natapos ang pagpapahirap kay JC. Dahil kinabukasan, agad pinwersa ni Philip si JC na sumabay dito sa pagligo. Iyon ang unang pagkakataong nakakita ang bata ng isang lalaking hubad. Nanatili din siyang nakakadena sa unang linggo ng kanyang pagkabihag at tanging ang lalaki lang ang madalas niyang makasalamuha. Minsan ay dinadalhan siya nito ng fast food o kaya ay binibigyan siya ng isang timba upang doon umihi o dumumi. At hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil hindi pa man natatapos ang isang linggo, ay agad nang pinagsamantalahan ni Philip ang 11 anyos na si JC. Ginawa ito ng lalaki habang nakaposas ang bata at mula noon ay hindi na ito tumigil. Ayon kay JC, madalas siyang galuin ng lalaki kada linggo, lalo na noong unang 3 taon niya sa poder nito. Umabot din sa puntong binigyan ni Philip ng telebisyon si JC upang may mapaglilibangan ang bata. Ngunit hindi niya pinabayaan ang bata na makanood ng balita, kaya nanatili itong walang kaalam-alam tungkol sa paghahanap sa kanya ng kanyang pamilya. Sunod namang inilipat ng lalaki si JC sa isang malaking silid malapit sa kubo saka siya ikinadena sa kama. Ang silid na iyon ang naging saksi sa mga kasinungalingang pilit itinuturo ni Philip kay JC. Madalas sabihin sa kanya ng lalaki na si JC umano ang pinili ng mga demonyong anghel upang tulungan si Philip sa kanyang problemang sexual dahil tinalikuran na umano siya ng lipunan. Sa silid din na iyon naganap ang maraming beses na paggamit ng lalaki ng droga habang pinipwersa ang bata na gumawa ng mga nakakasukang gawaing sexual para sa kanya. Sa mga pagkakataong ganoon, ay madalas sabihin ni Philip na may mga tinig siyang naririnig mula sa mga pader na nagsasabing siya ay piniling lingkod ng Diyos. Kapag nahimasmasan, ay saka iiyak at hihingi ng tawad ang lalaki sa bata, pero kalaunan ay muli niya itong pagbabantaan na ibebenta niya si JC sa mga taong ikukulong siya sa isang hawla. Pagkalipas ng 7 buwan, laking pagtataka ni JC nang magsimula ang asawa ni Philip na si Nancy na magpakita ng interes para sa kanya. Dinalhan siya nito ng isang stuffed toy at tsokolating gatas at nakisabay sa parehong paghingi ng tawad na may halong pag-iyak. Pero peke ang lahat ng iyon dahil kalaunan ay nagbago ang pakikitungo sa kanya ng babae. Ayon sa panayam ng ABC News kay GC noong 2001, kasing manipulatibo umano ni Nancy si Philip. Nagpapalit-palit umano si Nancy sa pagiging maalalahanin na tila isang ina at sa pagiging malamig at malupit at madalas ay nagseselos ito sa bata. Cruel at cold ang mga salita ni JC para kay Nancy. At nang muling maibalik si Philip sa bilangguan dahil sa pagbagsak sa isang drug test, si Nancy ang pumalit sa kanyang asawa bilang tagapagbantay ng bata. Nang muling makalaya si Philip ay hindi nito inaasahang magiging malapit si JC sa batang lalaking kapitbahay na si Patrick.
Dahil sa takot, mabilis na nagtayo ng mas mataas na bakod si Philip at binalot pa niya iyon ng tolda. Niregaluhan din ni Philip na mga kuting si JC at tuwing hindi niya napapasunod ang bata, ay palalabasin nitong misteryosong mawawala ang mga regalong kuting saka muling tatakutin ang bata. Bukod pa dyan, pinersa din niya ang bata na tigilan na ang paggamit sa tunay na pangalan nito. Bawal banggitin o isulat man lang ni JC ang kanyang pangalan at hindi kailanman siya pinayagan ni Philip na magpatingin man lang sa doktor o kaya sa dentista sa loob ng 18 taon ng pagkakabihag. Nang umabot na sa 3 taon mula nang dukutin ng mag-asawa ang batang si JC, ay sakalang nila ito pinagbigyan makawala sa posas paminsan-minsan. Bagamat patuloy pa rin siyang ikinukulong sa silid saka ikinakandado. Noong Easter Sunday noong 1994, naganap ang unang pagkakataon na binigyan nila ng lutong bahay na pagkain si JC. Nang panahong iyon kasi ay nakitaan ng mag-asawa ng senyales ang bata na nagdadalang tao ito. Agad nila itong ipinaalam kay JC at sa edad na 13 anyos ay natutunan niya ang ugnayan ng pagtatalik at pagbubuntis mula sa telebisyon. Nanood siya ng mga programang pantelebisyon tungkol sa panganganak bilang paghahanda sa pagsilang ng kanyang unang anak na babae na ipinanganak niya noong August 18, 1994 nang siya ay 14 years old na. Matapos ang kapanganakan ng kanyang unang anak, mas bihira nang galawin ni Philip si JC, bagamat ginagawa pa rin niya ito kapag siya ay gumagamit ng droga. Ang huling pagkakataon na ginalaw ni Philip ang bata ay noong araw na nabuo ang kanilang ikalawang anak. Nagsilang si JC sa pangalawang pagkakataon noong 17 anyos siya. Bagaman bata pa ay buong pusong inalagaan niya ang kanyang mga anak gamit ang mga impormasyong natutunan niya mula sa telebisyon at pinagsikapan niyang protektahan sila mula kay Philip na patuloy sa kanyang mga galit na pagsasalita ng masasama. Simula noon ay naging abala na si JC sa pag-homeschool sa dalawang anak at pagtatanim ng mga bulaklak sa isang hardin. Nagsimula na din siyang labis na pagselosan ni Nancy, kaya naman nagdesisyon si Philip na palabasin sa mga bata na si Nancy ang kanilang ina at si JC ay kanilang ate lamang. Walang nagawa si JC. Sa tuwing may makikilala silang ibang tao, ay ganito na nila ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Upang masuportahan ang kanilang pamumuhay ay nagtayo si Philip ng isang printing shop sa harap ng kanilang bahay. Si JC ang tumao bilang graphic artist at ayon sa panayam sa maraming customers ng printing shop, ay maraming beses nilang nakasalamuha at nakausap si JC. Ngunit hindi ito kailanman umano nagpakita ng senyales na dukot lamang siya ng mag-asawa o kaya ay hindi siya kailanman nagtangkang tumakas mula sa bahay na iyon. Samantala, ang kubo kung saan dati tumira si JC ay ginawang recording studio ni Philip. Doon ay kumakanta at nagre-record siya ng mga religious songs dahil nais niyang palabasin sa mga otoridad na nagbagong buhay na siya. Hanggang ng mga oras kasi na iyon, ay nakasuot pa rin siya ng bracelet na merong GPS tracker, kaya hindi pa rin siya malayang nakakabiyahe ng malalayo. Noong August 24, 2009, 18 years mula nang dukutin ni Philip si JC, ay bumisita ang lalaki sa Federal Bureau of Investigation sa San Francisco at nag-iwan ng 4-page essay. Nakasulat sa essay kung paano umano na-discover ni Philip ang solusyon sa kanyang problematic behaviors na may kaugnayan sa krimen at panggagahasa. Sinabi din ni Philip na malaking tulong umano sa kanya ang pagiging relihiyoso, kung kaya nagawa niyang magpagaling at nais niyang gamitin iyon upang makatulong sa iba pang sexual predators na nais ding magbagong buhay. Sa araw din na iyon, nagtungo si Philip sa University of California, Berkeley kasama ang dalawang anak na bata. Nais niya kasing magsagawa ng isang event na kung tawagin ni Philip ay God's Desire
at kailangan niyang mag-secure ng legal permission para maisagawa iyon. Subalit ang hindi inaasahan ni Philip ay napansin ng isang tagapamahala sa University of California ang kakaibang behavior ng mga batang kasama niya, na tila ba matamlay at takot sa kanya ang mga bata. Dahil dito ay sinabihan nila si Philip na bumalik kinabukasan. Pagkaalis na Philip at ng mga bata ay agad silang nagsagawa ng background check tungkol sa lalaki. At doon, natuklasan nilang isa siyang rehistradong sex offender na nasa federal parole dahil sa kidnapping at rape. Ibig sabihin nito, bawal siyang makitang may kasama na mga menor de edad. Bawal din siyang bumiyahe ng may layo na 40 kilometers ang layo mula sa kanyang tahanan at kailangan niyang i-report palagi kung sino-sino ang mga nakatira sa kanyang bahay. 64 kilometers ang layo ng University of California sa tahanan ni Philip at meron siyang dalawang kasamang bata. Ang mga ito ay malinaw na paglabag ng lalaki sa batas. Kaya naman pagbalik ni Philip kinabukasan kasama ang dalawang bata at mapansin ng isang police officer na may kakaiba nga sa kilos ng mga ito at maputla ang mga ito na tila hindi naaarawan, ay agad itong tumawag sa parole officer na in charge kay Philip. Agad nagtungo ang dalawang parole officers sa bahay ni na Philip at inaresto ito. Nakita din nila sa loob ng bahay si Nancy at ang matandang nanay nito. Dinala ng mga pulis si Philip sa kanilang istasyon, pero habang nasa biyahe, pilit iginigiit ni Philip na ang dalawang batang kasama niya ay anak ng isang kamag-anak at may pahintulot umano siya mula sa kanilang mga magulang. Pagdating sa police station ay agad nilang sinuri ang mga files ni Philip at kalaunan ay nagdesisyong ibalik siya sa bahay niya at inutusan lamang na mag-ulat muli sa opisina kinabukasan upang talakayin ang kanyang pagbisita sa UC Berkeley at sundan ang mga alalahanin ng opisina tungkol sa dalawang bata. Bumalik naman kinabukasan si Philip sa opisina ng mga pulis. Pero sa pagkakataong iyon, ay kasama na niya pati si Nancy, ang dalawang bata, at si JC na ipinakilala nila bilang si Alisa. Nagpa siya ang parole officer na ihiwalay si Philip sa mga babae at mga bata upang kunin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nang makausap ng parole officer si JC na nagpakilala bilang si Alisa ng oras na iyon, ay sinabi niyang ang dalawang bata ay kanyang mga anak. Alam din niya na nahatulang sex offender si Philip, subalit sinabi niyang nagbago na ito, na isang mabuting tao si Philip at mabait umano ito sa kanyang mga anak. Nang pilitin ng mga pulis si JC na magbigay pa ng mga detalye upang mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan, ay bigla siyang nataranta at naging defensive. Nagreklamo siya kung bakit umano siya ini-interrogate ng pulis at kalaunan ay sinabi niyang isa siyang binubugbog na asawa mula sa Minnesota na nagtatago mula sa mapang-abusong asawa. Kalaunan ay dumating ang isang sarehento ng pulisya sa estasyon at inamin umano ni Philip na kinidnap at pinagsamantalahan niya si JC at ang dalawang bata ay bunga ng pananamantala niya sa babae. Nang marinig iyon ni JC ay doon na siya labis na umiyak at umamin tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at sinabing nagsisinungaling lang siya noong una sa takot na baka ilayo sa kanya ang kanyang mga anak. Nang oras ding iyon ay agad inaresto sina Nancy at Philip habang ang mga police officers naman ay tumawag sa ina ni JC na si Terry. At pagkalipas ng 18 taon, muling nagkatagpo ang mag-ina. Subalit hindi pa doon nagtapos ang pagkikipaglaban ni JC para sa kanyang buhay. Kinailangan niyang ipatingin sa mga espesyalista ang kanyang mga anak, lalo pa at hindi normal ang lugar na kanilang kinalakhan. Kinailangan niya ding kausapin ng masinsinan ang mga ito, lalo pa at napalapit na ang loob ng mga bata kay Philip. At labis ang naging pag-iyak ng mga ito nang malaman na nakakulong ang kanilang ama. Bukod pa dyan, idinamanda din ni JC ang State of California dahil umano sa malaking pagkukulang ng estado na matulungan siya.
Para kay JC, ay malaki ang naging pagkukulang ng State of California kung bakit hindi siya agad nadiskubre sa poder ni Philip. Gayong dinukot siya ni Philip sa parehong lugar kung saan din dinukot ng lalaki noon si Catherine Calloway Hall. Bukod pa dyan, may mga nag-report noon tungkol kay Philip na nahuli itong nakatitig sa isang poster ni JC sa isang gas station na nagsasabing nawawala siya. Nag-report din umano noon ang kapitbahay ni Philip na may nakita siyang mga bata sa bakuran ng lalaki. Gayong alam nilang psychotic at sex offender ang lalaki. Sinabi rin ni JC na dapat ay pinanatili na nilang nakakulong si Philip noong oras na nahuli nila itong nagdodroga. Kinasuhan si Philip ng maraming mabibigat na krimen kabilang ang kidnapping, forcible rape, lewd acts against a child, false imprisonment at continuous sexual assault, pati na rin ang mga paglabag sa parol at sex offender registrations laws. Noong 2011, umamin siya ng pagkakasala at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ang mahigit 30 years sa korte ng California Superior Court. Samantala, si Nancy Garrido ay kinasuhan ng kidnapping, false imprisonment at child endangerment dahil sa kanyang aktibong papel sa pagtatago at pagpigil kay JC at sa dalawang anak nito. Noong 2011, umamin din siya ng pagkakasala at sinentensyahan ng 36 years na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong na may eligibility for parole sa hinaharap. Ang parehong hatol ay nakabatay sa malinaw na ebidensyang nagpapatunay na alam at sinadya na mag-asawa ang patuloy na iligal na pagkakakulong at pang-aabuso kay JC sa loob ng 18 taon. At dyan na po nagtatapos ang aking kwento, Brainy People. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay paki-comment mo naman ang iyong pangalan at address sa ating comment section. Nang sa gayon ay alam ko kung saan nakakaabot ang mga kwentong aking iniimbestigahan. Huwag mo ring kakalimutan na pindutin ang subscribe button. Malaking tulong po ito, Brainy People, upang mas lalo pang lumago ang aking channel. Maraming salamat po!